Maligayang pagbabalik, munting mga puso at lumalaking isipan. Umupo tayo sa tabi ng ilawan. Matapos ang malaking baha noong panahon ni Noah, nagsimulang muli ang buhay sa mundo. Ang pamilya ni Noah ay dumami, at mula sa kanila ay nagsimulang mapuno muli ang lupa ng mga tao. Binigyan sila ng Diyos ng malinaw na utos. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ang buong mundo." Nais ng Diyos na ang mga tao ay kumalat sa iba't ibang lugar, magtayo ng mga pamayanan, alagaan ang kanyang nilikha, at mamuhay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ngunit, habang lumilipas ang panahon, ang puso ng tao ay muling nagsimulang lumayo sa Diyos. Ang mga pamilya ng mga tao ay naglakbay ng sama-sama hanggang sa makarating sila sa isang malawak na kapatagan sa isang lugar na tinatawag na Shinar. Ang lupa ay malawak at patag, at nakita ng mga tao na ito ay magandang lugar para manatili. Sa halip na kumalat sa buong mundo tulad ng iniutos ng Diyos, nagpasisya silang manatili doon. Sinabi nila sa isa't isa, "Halika, magtayo tayo ng isang lungsod para sa ating sarili." Ang mga tao noon ay matatalino at malikhain gumawa ng mga bagay. Gumawa sila ng ladrilyo mula sa putik, at pinatigas nila ito sa apoy upang maging matibay. Gumamit sila ng alkitran bilang pandikit upang pagdugtungin ang mga ladrilyo. Unti-unting nagsimulang mabuo ang kanilang lungsod. Ngunit, hindi lamang lungsod ang nais nilang gawin. Mayroon silang mas malaking plano. Sinabi nila, "Halika, magtayo tayo ng isang tore na aabot hanggang sa langit." At sinabi pa nila, "Gawin natin ito upang gumawa tayo ng pangalan para sa ating sarili." Hindi nila nais luwalhatiin ang Diyos. Nais nilang luwalhatiin ang kanilang sarili. Nais nilang ipakita sa mundo kung gaano sila kagaling, kung gaano sila katalino, at kung gaano sila kalakas. Habang lumalaki ang lungsod, patuloy ding tumataas ang tore. Ang mga manggagawa ay nagdadala ng ladrilyo pataas ng pataas. Ang mga tao ay nagtutulungan, nagkakaisa, at sabik na makita ang kanilang proyekto na lumalaki. Mula sa lupa, ang tore ay tila napakataas at kahanga-hanga. Ngunit may isang malaking problema. Ang tore na iyon ay hindi itinatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay itinatayo dahil sa kayabangan ng tao. Sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay bumaba upang tignan ang lungsod at ang tore na itinatayo ng mga tao. Siyempre, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang lihim na nakatago sa Kanya. Ngunit, ipinapakita sa atin ng kwentong ito na kahit gaano kataas ang itinayo ng tao, napakaliit pa rin ito kumpara sa kadakilaan ng Diyos. Mula sa pananaw ng langit, ang tore na iyon ay maliit lamang. Ngunit ang kayabangan sa puso ng tao ay napakalaki. Nakita ng Diyos ang kanilang pagmamatas. Nakita niya na ang kanilang pagkakaisa ay hindi ginagamit para sa kabutihan, kundi para sa paghihimagsik kalaban Kanya. Kaya nagpasisya ang Diyos na kumilos. Sinabi ng Diyos, kung ang mga taong ito ay patuloy na gagawin ang kanilang plano, wala nang makakapigil sa kanila. Ngunit ang kanilang plano ay hindi mabuti dahil ang mga ito ay nagmumula sa kayabangan. Kaya gumawa ang Diyos ng isang bagay na hindi nila inaasahan. Ginulo niya ang kanilang mga wika. Bigla na lamang may kakaibang nangyari sa lugar ng pagtatayo. Isang manggagawa ay humingi ng ladrilyo, ngunit ang taong kausap niya ay nakarinig ng mga salitang hindi niya maintindihan. Isang pinuno ay nagbigay ng utos, ngunit ang mga tao ay nagtinginan lamang sa isa't isa dahil hindi nila unawaan ang kanyang sinasabi. Ang mga magkakaibigan ay nagtinginan ng may pagkalito. Ang mga salitang dati nilang naiintindihan ay naging iba't ibang wika. Dahil dito, hindi na sila makapagtrabaho ng magkasama. Hindi na nila maipagpatuloy ang pagtatayo ng tore, at ang kanilang proyekto ay tuluyang tumigil. Unti-unting nagsimulang umalis ang mga tao. Ang mga grupo ng tao ay naglakbay sa iba't ibang direksyon. Ang iba ay pumunta sa silangan, ang iba sa kanluran, ang iba sa hilaga at sa timog.
Paglipas ng panahon, kumalat sila sa buong mundo. Eksaktong tulad ng utos ng Diyos mula pa noong una. Ang lugar na iyon ay tinawag na Babel, dahil doon ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao sa mundo. Ang kwento ng Tore ng Babel ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang bagay. Ang kayabangan ng tao ay laging naglalayo sa atin sa Diyos. Inisip ng mga tao noon na maaabot nila ang langit mula sa kanilang sariling lakas. Inisip nila na ang kanilang talino, ang kanilang teknolohiya, at ang kanilang pagkakaisa ay sapat para maabot ang Diyos. Ngunit walang tore ang kayang umabot sa langit. Walang gawa ng tao ang kayang ilagay ang tao sa lugar ng Diyos. Ang kayabangan ay laging humahantong sa pagkalito. Ngunit, ang kwento ng Biblia ay hindi nagtatapos sa Babel. May mas madakilang plano ang Diyos. Makalipas ang maraming taon, may isang mahalagang pangyayari ang naganap. Magkatapos mamatay at muling mabuhay si Jesus, ang kanyang mga tagasunod ay nagtipon sa Jerusalem. At doon, dumating ang banal na espiritu. Sa araw na iyon, maraming tao mula sa iba't ibang bansa ang naroon. Iba-iba ang kanilang mga wika, ngunit may himalang nangyari. Narinig ng bawat isa ang mabuting balita kay Jesus sa kanilang sariling wika. Sa Babel, ang mga wika ay nagdala ng pagkalito. Ngunit sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ang mga tao mula sa iba't ibang bansa at wika at kultura ay pwedeng magkaisa. Ang dating hinati ng kayabangan ay pinag-iisa ng biyaya ng Diyos. Ang kwento ng Babel ay nagpapaalala sa atin na hindi natin maaabot ang Diyos sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Hindi natin siya maaabot sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ngunit ang mabuting balita ng Biblia ay ito. Ang Diyos mismo ay bumaba sa atin. Si Jesus ay bumaba mula sa langit at naging tao. Siya ay namuhay ng walang kasalanan. Siya ay namatay sa krus upang bayaran ang kasalanan ng mundo. At siya ay muling nabuhay upang bigyan tayo ng bagong buhay. Ang tunay na pagkakaisa ay hindi matatagpuan sa kayabangan ng tao. Ito ay matatagpuan sa Kristo. Tulad ng sinasabi ng ating memory verse, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sabihin natin ito ng sabay-sabay. Ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang Tore ng Babel ay nagpapaalala sa atin na ang kayabangan ay nagdudulot ng pagkalito. Ngunit ang pagpapakumbaba ay nagbubukas ng daan sa biyaya ng Diyos. At sa pamamagitan ni Jesus, ang mga tao mula sa bawat bansa, bawat wika, at bawat kultura ay pwedeng maging bahagi ng isang pamilya ng Diyos. Hanggang sa muli, manatiling malapit sa pastol at panatilihing nagliliwanag ang iyong ilawan.